Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Tara fam at samahan niyo akong alamin kung anong mga magiging power-up ni Luffy sa paparating niyang laban sa pinakamalakas na individual sa mundo na si Im-sama. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa kasalukuyan ng takbo ng Elbaf Arc fam, may masasaksihan natin ng mas tumitindi pang laban sa pagitan ni Im-sama at Prince Loki. Yun nga lang fam, may tila ba mas lumilit na rin ngayon ng tsansa na manalo ang Accursed Prince habang mas sumahabang takbo ng kanilang laban. Ito fam ay dahil habang mas tumatagal ang laban, ay mas dumarami din ang tinatanggap na malalaking pinsala ni Prince Loki mula sa malalakas na mga atake ni Im-sama. Habang si Im-sama naman ay tila ba hindi man lang nagagawang masugatan ng Accursed Prince. Not to mention fam na bago pa nga magsimula ang lahat ng yan, ay nauna nang makatanggap si Prince Loki ng nakamamatay na mga sugat mula sa mythical Cerberus na espada ng kasalukuyang Holy Knights Commander at kakambal na kapatid ni Shanks na si Saint Figurland Shamrock. At bago pa nga yan ay nauna na rin siyang gulpehin ng Holy Knight na si Ganko sa pamamagitan ng kakaibang Arrow Fruit ability nito. Yan ang dahilan fam kung bakit malaki talaga ang posibilidad na matalo ang Accursed Prince sa laban nila ni Im-sama. Dahil hindi pa talaga siya nakaka-recover mula sa malalalim na mga sugat na binigay sa kanya ni Saint Shamrock at Ganko. Ayon pa nga fam sa manggagamot ng crew ni Hyrule na si Gerd, ay kinakailangan ng ilang buwan bago tuluyang maghilom ang mga nakamamatay na sugat ng Accursed Prince. Kaya naman wala pa talaga ito sa kondisyong makipaglaban ngayon. Especially pa nga fam kung ang kaharapin niya yung pinakamalakas na karakter sa kwento na si Im-sama. Subalit kasabay naman nga ng nagbabadyang pagkatalo na ito ni Prince Loki ay ang pagbabalik naman sa eksena ng pinakahihintay nating individual na lalaban sa orihinal na nyo ni Im-sama. Walang iba kundi si Luffy. Sa wakas nga fam, sa punto kung saan malapit nang matalo na Im-sama si Prince Loki, ay sakto namang darating si Luffy para iligtas ang Accursed Prince mula sa tiyak na kapahamakan. Lalo na nga fam at si Im-sama na mismong nagsabi na intensyon niya talagang tapusin ang buhay ni na Luffy at Prince Loki. Kaya nagdesisyon siya na siya na mismong magtungo sa Elbaf para direktang labanan ng dalawa. Sa nakatakda namang paghaharap na yan ni na Luffy at Im-sama ay makakaasa tayo fam na hindi nauubra ang mga dating teknik ni Luffy na kanyang ginamit para talunin ng mga nauna na niyang naging kalaban. Katulad na lang ng Gear 4 na pinangtalo niya sa dating 7 Warlords of the Sea na si Doflamingo. Advanced Observation Haki na ginamit niya laban sa pinakamalakas na Yonko Commander ng dating Emperor crew na Big Mom Pirates. At panghuli ay ang pinagsamang Advanced Conqueror Saki at Gear 5 na kanya namang pinangdurog sa tinaguriang strongest creature in the world at dating Yonko na si Kaido. Dahil nga dyan fam may makakasiguro tayo na masasaksihan na natin sa wakas ang magiging bagong power-up ni Luffy na kailangan niyang ma-awaken para matapatan ng pambihirang kakayahan ng pinakamalakas na karakter sa kwento na si Im-sama. Pero ano nga ba fam ang mga nakita na nating matitinding kapangyarihan at malalakas na teknik sa kwento na hindi pa nagagawang matutunang gamitin ni Luffy? Una na nga dyan fam ay ang advanced na bersyon ng paggamit ng Advanced Conqueror Saki. So far fam, ay meron na tayong nasaksihan ng dalawang uri ng advanced version ng paggamit ng Advanced King Haki. At ang isa nga sa mga ito ay minsan na nating nakita nung nilusob ni Marine Admiral Ryukugyu ang bayan ng Wano. Pagkatapos ng naganap na matinding digmaan sa pagitan ng kampo ni na Luffy laban sa buong Emperor crew na Beast Pirates ni Kaido. Dito nga fam may makikita natin na sa gitna ng pakikipaglaban ni Admiral Ryukugyu laban sa grupo ni na Kozuki Momonosuke at 9 Red Scabbards
ay bigla-bigla na lang siyang natigilan at napaluhod sa lupa dahil sa naramdaman niyang matinding sakit. Habang sumisigaw naman nga si Admiral Ryokugyu nang dahil sa napakatinding sakit, ay napatanong siya kung kanino raw kaya nanggagaling ang Conqueror's Haki na umaatake sa kanya ngayon. Hindi naman nagtagal fam at napagtanto na rin kagad ng Marine Admiral na sa Red Hair Pirates pala nagmumulang nararamdaman niyang King's Haki. Kasabay naman yan fam ay makikita natin ng Red Hair Pirates crew na nakikiusap sa kanilang kapitan na wag naman raw ito basta-basta na lang magpapakawala ng malakas na pwersa ng Conqueror's Haki nang walang pasabi. Dahil ang lahat nga raw ng kanilang mga bagong recruit na crewmates ay wala ng malay ngayon at nagsisibula ng mga bibig habang nakahandusay sa lupa. Pagkatapos yan fam ay galit namang kinwestiyon ni Shanks ang ginawa ni Admiral Ryokugyu na biglang pag-atake sa mga sugatan at nagpapahingang bagong henerasyon ng mga pirata pagkatapos baguhin ng mga ito ang kasaysayan ng mundo. Dahil dyan fam ay tinanong ni Shanks si Admiral Green Bull kung gano'n na lang raw ba katindi ang kanyang takot sa bagong henerasyon ng mga pirata at kailangan pa niyang samantalahin ang kanilang masamang kalagayan para lang matalo niya ang mga ito. Pagkasabi naman niya ni Shanks fam ay mabilis ang naging pagtiklop ni Admiral Ryokugyu na sinasabing naiintindihan niya na raw ang gustong sabihin ni Shanks. Habang nangyayari naman yan fam ay makikita natin ang Marine Admiral na nakataas ang kanyang magkabilang kamay na tila ba pinapakita nito na sumusuko na siya at ayaw niyang harapin si Shanks sa isang laban. Kapansin-pansin rin sa eksenang yan fam na wala pa ring tigil ang pag-ulan ng itim na kidlat sa ibabaw ni Admiral Green Bull na siya namang senyales ng Advanced Conqueror's Haki na pinapakawala ni Shanks sa kanya. At syempre fam, pagkatapos nga ng interaksyon na yan sa pagitan ni na Shanks at Admiral Ryokugyu, ay kagad na ring tumakas ang Marine Admiral at mabilis na nilisan ng bayan ng Wano. Yan fam ang unang uri ng mas advanced na paraan ng paggamit ng Advanced King's Haki na kailangang matutunan ni Luffy sa magaganap na laban nila ni Im-sama. Alam niyo ba fam na ang advanced version na ito ng King's Haki na ginamit ni Red Hair laban kay Admiral Green Bull ay mas nakilala sa community bilang Wi-Fi Haki dahil nga pwede itong magamit sa long range o malayo ang distansya. Katulad nga fam ng ating nasaksihan sa mga eksenang yan ay nagawa ni Shanks na masindak at mapinsalang Marine Admiral kahit na hindi siya umalis sa kanilang barko. Habang si Ryokugyu naman ay nasa loob na ng Flower Capital na siyang kabisera ng Wano. Ang isang magandang ebidensya naman fam na magagawa ngang makopya ni Luffy ang teknik na yan ni Shanks ay makikita natin sa sumunod na panel. Dito fam ay kasama ni Luffy ang pinakamalalakas na miyembro ng kanyang crew na si Zoro, Sanji at Jinbei. Habang pinapanood mula sa di kalayuan ang nagaganap na paghaharap ni Momo at ng Nine Red Scabbards laban sa Marine Admiral. Malalaman natin dito fam na inoobserbahan pala ng grupo ni Luffy ang mga mangyayari at inihahanda na rin nila ang kanilang mga sarili sa pakikipaglaban kay Admiral Ryokugyu kung sakali man na mabigo si Momo na pigilan to. Subalit dahil nga sa ginawang pagkumpronta ni Shanks sa Marine Admiral ay hindi na kinailangan pa ni Luffy na makialam sa laban. Sa dulo naman ng eksenang yan ay pinana ni Jinbei kung kanino raw kaya nanggagaling ang malahalimaw na haki na nagtaboy kay Admiral Green Bull. Sumang-ayon naman ng ibang Straw Hats na hindi nga raw pangkaraniwang haki ang kanilang naramdaman. Habang si Luffy naman ay nakangiting sinabi na bigla na lang raw niyang naalalang isang malapit na kaibigan nung maramdaman niya ang pampihirang haki na yun. Dito nga fam ay tila ba sinasabi sa atin ni Luffy na alam niyang kay Shanks talaga nagmula ang Wi-Fi haki na nagpatiklop sa Marine Admiral. At dahil nga fam nasaksihan mismo ni Luffy kung paano ginamit ni Shanks sa malayo ang pag-atake ang kanyang Advanced Conqueror's Haki, ay makakatiyak tayo na madali lang itong makakopya ni Straw Hat. Kagaya rin nga ito fam kung paano natutunan ni Luffy ang paggamit ng Future Sight
o Advanced Observation Haki. Mula lang sa simpleng pag-obserba niya kay Katakuri nung nilalabanan niya ito. Dahil dyan fa may mataas ang tsansa na makita na natin ginagamit ni Luffy ang teknik na yun ni Shanks na Wi-Fi Advanced Conqueror's Haki sa magaganap na laban niya kay Im-sama. Ang ikalawang uri naman ng mas advanced na bersyon ng paggamit ng King's Haki na kailangang matutunan ni Luffy sa kanyang paparating na matinding laban ay makikita natin sa eksenang to. Ito fa may nangyari sa dulo ng Egghead Arc kung saan ang buong Straw Hats kasama ang Giant Warrior Pirates ay nasa kalagitnaan ng kanilang pagtakas mula sa humahabol sa kanila ng mga halimaw na awakened mythical zone forms ng 5 Elders. Dito nga fa may kapansin-pansin na habang nasa gitna ng ere ang Thousand Sunny na siyang barko ni na Luffy, ay akto rin naman silang lalamunin ng buo ng dambuhalang halimaw na bulate na form ni Saint Jupiter, habang ang mala-giant na tikbalang na form naman ni Saint Nushiro ay nakabuntot na rin sa kanila. Ganon rin naman famang dambuhalang halimaw na baboy damo na form ni Saint Mercury, na ngayon ay nakahanda na rin sa pagsuwag sa kanila sa oras na mabigo ang kapwa nito Elders. Habang nagaganap naman ang lahat ng yan fa, may sinubukang kausapin ng ancient robot na nagngangalang Emmet si Luffy. Dito fa may sinabi ni Emmet na kamukhang kamukha nga raw ni Luffy si Joy Boy. Kaya naman ngayon ay bumabalik sa kanyang alaalang pagkakataon nung magkasama pa sila nito. Sinabi ni Emmet na sana raw ay mapatawad siya ni Joy Boy dahil nabiguro siyang gawin itong isang hari. Sa sumunod na panel naman fa, may tinanong ni Emmet kung anong pangalan ni Luffy. Sumagot naman si Straw Hat at sinabing siya raw si Monkey D. Luffy, ang susunod na magiging hari ng mga pirata. Pagkasabi niya ni Luffy, kagad namang naagaw ang atensyon ni Emmet nang malaman niya na di ang pangalan ni Luffy. Dito nga'y bigla na lang napatawa si Emmet at pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Luffy dahil muli raw nitong pinarinig sa kanya ang ritmo ng Drums of Liberation sa huling pagkakataon ng kanyang buhay. Dito ay sinabihan ni Emmet si Luffy na wag raw itong mamamatay. Sinabi rin dito ni Emmet na hindi niya raw hahayaan na mamatay si Luffy sa pagkakataong to. Habang nagaganap naman ang pag-uusap na yan fa, may bigla namang kinalaga ni Emmet ang buhol ng tali na iniwanan sa kanya ni Joy Boy. At mula nga sa tali na yon, ay bigla na lang kumawala ang napakalakas na pagsabog ng perso ng Advanced Conqueror's Haki na mabilis na kumalat sa buong isla ng Egghead. Kahit nga fa mula sa karagatan ay makikita ang naglalakihang kidlat na bigla nilang bumalot sa buong isla. Dahil dyan fa, may makikita natin na direktang tinamaan ng malakas na outburst ng Advanced King's Haki Wave ang mga Gorosei na sina Saint Nushiro, Saint Mercury, Saint Jupiter, at Saint Saturn. Ang buong persa namang pagsalo ng 5 Elders sa nag-uumapaw na Advanced Conqueror's Haki na yan ni Joy Boy na pinakawalan ni Emmet ay kagad ngang nagresulta upang mapulang bisa ang kani-kanyang mga awakened mythical Zoan forms at bumalik sila sa kanilang human-based forms. Dahil dyan fa may hindi na nga nagawa pa ng mga 5 Elders na ipagpatuloy ang kanilang paghabol sa grupo ni na Luffy at ng Giant Warrior Pirates. Kahit na nga fa mang napakaraming pulutong ng mga sundalong Marines ay naapektuhan at nawalan ng malay dahil nga sa tindi ng persa ng sumabog na Advanced Conqueror's Haki Burst ni Joy Boy. At sa sobrang lakas nga fam ng ataking yan, ay tuluyan ang natunaw ang mga immortal na katawan ng Gorosei. Kaya naman na persa ang mga ito na bumalik na lang muna sa loob ng Pangaea Castle at doon na lang mag-recover mula sa tinanggap nilang napakatinding pinsala. Ang pinakamalala pa nga dyan fa may hindi lang palang 5 Elders, kundi ang mismo pala nilang pinuno na si Im-sama ay nanginig rin sa sobrang takot at napaluhod pa sa lupa dahil sa sobrang tindi ng naramdaman nito na walang kapantay na Advanced Conqueror's Haki ni Joy Boy. Biruin niyo yun fam,
Sa nilayo-layo nga ng pagitan ng Egghead mula sa Holy Land Marishua, ay nagawa pa rin makaabot ng King Saki ni Joy Boy sa Pangaea Castle at maapektuhan ng ganito kalala si Im-sama. Yan na nga fam ang mismong burst ng Advanced Conqueror Saki na kailangang ma-awaken ni Luffy. Nang sa gayon ay muli niyang may paramdam kay Im-sama ang matinding takot na tanging kay Joy Boy niya palang naramdaman. Kaya siguro fam ganun na lang ang kagustuhan ni Im-sama na tapusin ang buhay ni Luffy at Prince Loki ngayon. Dahil alam niya na hindi pa nagigising ng dalawang totoong kakayahan at buong potensyal ng lakas ni na Joy Boy at Nidhogg. Kumbaga habang wala pa sa 100% ang nagigising na lakas ni Straw Hat at ng Accursed Prince, ay uunahin na silang tapusin ni Im-sama bago pa man siya magawang tapatan ng mga to. Nakaka-excite tuloy makita fam kung ano ang magiging reaksyon ni Im-sama sa oras na maramdaman niya mula kay Luffy ang kaparehong tindi ng Advanced Conqueror Haki na ginamit sa kanya ni Joy Boy. At ang panghuli naman fam na kakayahan na matututunan ni Luffy sa gitna ng pakikipaglaban niya kay Im-sama ay ang kanyang Gear 5 form na katumbas ng Omen. Malaki kasi ang posibilidad na kung paanong nagagamit ni Im-sama ang kanyang Omen para mabigyan ng panibago at masigit na lakas ang kanyang mga Holy Knights, ay magagamit rin ni Luffy ang kanyang Gear 5 upang pagkalooban ng panibagong lakas ang kanyang mga kasama. Naniniwala kasi ako fam na kung domination ang siyang kapangyarihan ng Omen ni Im-sama, ay ipapakita naman sa atin ni Oda na liberation ng totoong kapangyarihan ng Gear 5 ni Luffy. Kumbaga fam, ang Devil Fruit na pinakilalang kakayahan ni Im-sama na nagbibigay sa kanya ng domination sa mga tao, ay direkta naman ngang kokontrahin ng awakened na ability ng mythical Nika Fruit ni Straw Hat, na siya ngang magre-resulta sa liberation o pagpapalaya sa mga napasailalim ng domination ni Imu. O diba fam, ang Warrior of Liberation na si Luffy, ang direktang ka-counter at tatalo sa domination ni Im-sama, na siyang kasalukuyang naghahari at umaalipin ngayon sa buong mundo. Kayo ba fam? Ano pa ba sa tingin niyo ang mga posibleng magiging power-up ni Luffy sa magaganap na salpukan nila ni Im-sama? Kayo na lang rin palang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano pa ang gusto nyong makita na bagong malalakas na kakayahan ni Luffy. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!